Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron din palang grupo na anti-Duterte doon sa ICC compound na naggagawa ng rally. Ngayon, bakit sa ibang TV station ay hindi ito pinapakita? Ang pinapakita palagi ay mga Duterte, mga pro-Duterte na nagrarally, na sumisigaw, na nagdadala ng flag ng Pilipinas. Ang gusto ko lang ay wag nang magdala ng flag ng Philippines, yung mga pro-Duterte, kasi China naman talaga ang niyan, ang nasa likod ng Duterte administration. Kaya kung kayo'y maka-Duterte o pro-Duterte or DDS, flag ng China ang dadalhin nyo, wag yung Pilipinas. Kasi kalaban nyo naman talaga ang Pilipinas, hindi nyo alam. Ang background, ang nasa likod ni Digong ay talagang China. Kaya ang usapin dito ay after sa trial ng ito ng crime for humanity, ang pangalawang kasalanan ni Digong ay ang pagbebenta ng Pilipinas sa China. Well, meron tayong video dito na pagaganda, courtesy ni Gretchen Ho ng TV5. Atin panoorin. Some groups gathered outside the International Criminal Court to give voice to the victims of extrajudicial killings during the administration of former President Rodrigo Duterte. And now let's check in the latest in the Netherlands. We have our Morning Matters host, Gretchen Ho, still reporting to us there live. Hi, Gretchen. What can you tell us this morning? Morning to you, Pauline. That's right. That happened just a few hours ago. It was a chilly and quiet evening at The Hague in Netherlands, yet there were voices that disrupted the silence. Progressive groups gathered right in front of the ICC detention center in The Hague Penitentiary to give a voice to the victims of the Duterte administration's war on drugs. And together, they shouted the refrain, Pinaglalaban po namin ngayon dito ang hustisya para naalala po ng mga Pilipino na hindi po ito tungkol sa... Ito, ang grupong ito ay makabayan ito, Gabriela, na branch dyan sa human rights ito na grupo na makabayan, di ba? Alam naman natin na ang makabayan, ang Gabriela ay ano yan, di ba? Aktivista na grupo yan, pero anti-Duterte yan. Ibig sabihin, hindi gaano silang kumukontra ngayon kay PBBM, pumapanig na ito. Ito nga ang sabi ko na aktivista pumapanig kay PBBM, look spirito. Kung tanongin mo ay kay PBBM na lang siya kaysa kay Digong. Dilawan, Pinklawan ay kay PBBM pumapanig. Ngayon, anong bang grupo ang pumapanig kay Digong? Yang DDS lang ba? Ay wag na kayong magdala mga DDS ng flag ng Pilipinas diyan sa Daig. Kasi hindi makabayan niyang si Digong. China nga ang flag niyan Tayo ay probinsya ng China. At yung flag ng Pilipinas, kapag si Digong ang maibalik pagka-presidente o si Sara, ang flag natin ay maiba na ang disenyo. Gagawin ng itong merong pula at merong hammer at sickle. Yung karit at maso, di ba? Yun yung flag ng China. Komunista ang ibig sabihin. Kaya wag niyong daladalahin dyan ang flag ng Pilipinas. Nakakahiya kayo. Okay lang doon sa grupo ng Gabriela. Kasi makabayan yan. Alam natin mga aktivista yan. Kaya ito, grupo ito ng Gabriela Netherlands chapter. Panoorin natin. In a candle lighting and prayer vigil held last night, human rights advocates read the names of those who perished during the drug war and are still seeking for justice. Althea Barbon, 4 years old, suffered the same fate when police fired at her and her father while they were on a motorcycle. Police claims the father was a drug dealer. And the most prominent of these cases is Kian de los Santos. Pinaglalaban po namin ngayon dito ang hustisya para naalala po ng mga Pilipino na hindi po ito tungkol sa mga tao, hindi ito tungkol sa mga personality politics na tinatawag nila, kundi tungkol sa mga taong namatay noong Duterte administration. Ilaban nila yun Trinay nilang ilaban sa pulis na sabihin na hindi po ito mga adik, hindi po ito, lalo na yung mga bata, hindi po sila kasama sa war on drugs, mga inosenteng tao po ito. Tama, pero wala tama. pong nakinig sa kanilang mga kwento. Ang tawag diyan ng mga pulis noon ay collateral damage. Halimbawa, yung poser na tatay ay may itong kandong-kandong na bata or may daladalang bata. Tapos natamaan yung bata. Ngayon, ano bang hustisya ng bata, di ba?
Sabihin natin walang hustisya doon sa drug pusher na tatay. Pero yung anak niya, inosente yun. Di ba? Hindi natin alam na baka magiging presidente o senador yun sa paglaki. Sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Maliliit pa lang, pinagbabaril nyo na eh. Ang masakit dito ay walang pananagutan ang PNP kung merong matamaan. Tinatawag lang ito na collateral damage. Yan ang pinakamasama. Sino bang arkitekto niyan? Sinong nagpaplano? Si Digong. Sinong nag-implementa? Ay, walang iba kundi si Bato. Grabe, sigaw ng sigaw si Bato sa rally nilang Maisog. Nung nakaraang araw, pinagmumura si PBBM. Sabi niya, alam ko ang Interpol kung ano yan. Oh, bakit kung alam mo kung ano ang Interpol? Alam mo na ulihin ka talaga ng Interpol at hindi ka sasantuhin. Kaya galit na galit ka. Bakit ba Bato hindi ka magipag-usap kay PBBM? O kumambyo ka na lang kaya? Iwanan mo si Digong, mag-side ka kay PBBM. Side ka doon, di ba? Para ma-absuelto diyan sa Interpol. Pwede kang sabi ni Escudero, hindi ko pa na-vlog yan. Sabi ni Escudero ay pwede kanyang hahawakan for about 5 months lang yata. 5 months lang, pero wag kang lumabas sa Senado, sa House of Senate. Doon ka lang sa building sa loob. Kasi meron kang immunity doon, hindi ka mahuhuli, hindi ka huhulihin sa batas ng Pilipinas kapag nasa loob ka ng Senado. Pero kapag lumabas ka, kahit nanigarilyo ka lang Bato, ay pwede ka nang hulihin. So yan lang yung asylum mo kay kay Escudero sa presidente ng Senate. Hindi ibig sabihin na binigyan ka ng proteksyon ni Escudero na hanggang sa bahay mo. Hindi mo yan yata alam Bato. Dapat alam mo yan na ang proteksyon mo ay sa loob lamang ng Senado. Sa loob sa building mismo, literally sa loob ng building. Sabi ni Escudero, kapag lalabas ka, ay pwede kang hulihin. So, anong mangyari sa'yo? Parang na house arrest ka niyan, di ba? Nasa loob ka lang palagi ng House of Senate building. Ay nako Bato, kaya magiging kulungan mo ang House of Senate. Pero hanggang 5 buwan lang, pwede kang bigyan ng proteksyon ng House of Senate. Kaya pag-isip-isipan mo Bato, kung ako sa'yo, ay kumambyo ka na. Mag-PBBM ka na para maitago ka mabigyan ka ng talagang proteksyon ni PBBM. Kasi alam naman natin, presidente yan, merong maraming yan, magagawa para sa'yo. Bato. Okay, so patuloy tayo sa video. Courtesy sa atin ng TV5. Tingin po nila pagdating sa hustisya sa Pilipinas na walang mararating yung mga kaso nila. Kaya nung malaman nila na nakarating na sa ICC at nung nangyari yung pagdating ng Interpol sa Pilipinas nung Wednesday, medyo nagkaroon sila ng konting tuwa na may nakarinig na mga hinaing namin. Patricia Enriquez, who has been living in the Netherlands for about 9 years now, is a community organizer, social worker, and student in the Netherlands. She represents Gabriela in Holland. Enriquez says that while she understands the pro-Duterte supporters, that does not invalidate the existence of deaths due to the drug war. Teka, balikan natin to. Ito yung grupo na dapat magdala ng bandila ng Pilipinas. Yung talagang makabayan. Tinatawag natin yan na mga aktivista na parang inclined sila sa NPA, di ba? Kapag aktivista, ganyan naman talaga yan. Pero merong mga aktivista na itong hindi talaga pumapasok sa NPA, pero aktivista sila. Ibig sabihin ng aktivista, active yan. Kapag merong medyo hindi maganda sa gobyerno, ay nagrarally ang mga yan. So pwede ito kasi makabayan to eh. Pwedeng magdala ng bandila. Yung mga DDS, dala-dala din ng bandila ng Pilipinas, nakakahiya. China naman yung inyong amo. Kaya ang dalhin nyo ay flag ng China, wag yung Pilipinas. Kasi presidente nga ng Pilipinas yan si Digong, pero ang puso niyan ay nasa China. At ibig nilang magiging probinsya ng China ang Pilipinas. So hindi na magiging bansa, hindi na magiging nasyon ang Pilipinas sa susunod na mga taon, kundi probinsya na lamang ito ng China. Ganyan ang plano, ang Gentleman's Agreement. Kaya hinahinay kayo mga DDS, yung flag nyo,
ay wag na kayong magdala ng Pilipinas kasi hindi yan magustuhan ni Xi Jinping. Dalhin nyo flag ng China, hindi naman siguro kayo huhulihin dyan. Di ba? Kasi idol nyo si Digong eh. Ang pinag-usapan kasi dito ay hindi politika. Hindi about sa pagka-presidente ni Digong. Ang pinag-usapan dito ay accountability sa pagkamatay ng 30,000 plus ka mga Pilipino. Yun ay genocide, mass murder, the one and only in the history of the world, only in the Philippines. Yan ang katotohanan yan. Grabe. Grabe na ano yan. Pero nung World War II, kay Hitler, mayroon ding mass murder doon, genocide, di ba? So ito, pangalawa pala itong si Digong. Kaya mga DDS, ay pag-isip-isipan nyo yan. Ang pinaglalaban nyo ay ang pagka-presidente ni Digong. Pero ang usapin dito, ay yung mga namamatay sa kanyang drug war. Kaya labas dito ang usapan ng politika. Ang usapin dito ay ang nangamatay ng mga Pilipino na mabigyan ng hustisya. So wag kayong makipaglaban kasi hindi yan, it's not all about issue on presidency ni BP Sara, ni Digong, kundi yung mga namamatay na walang hustisya. Yan yung issue. Kaya wag kayong makipaglaban ng grabe, mga DDS. Makipaglaban lang kayo kapag sabihin natin nanalo si Sara pagka presidente sa 2028 and then merong ginawang kabalbalan ng gobyerno. Ay diyan na kayo lumabas. Kasi yan, pwede kayong makipaglaban dyan. Pero itong kaso na ito, wala talagang kawala si Digong yan. Si Digonyo, si Demonyo, walang kawala sa ICC sa kaso na yan. Kasi nandun ang dalawang testigo, yung dalawang hitman. Hitman ni Digong nung mayor pa siya, ay naroon na sa the Netherlands. Sa presentation of evidence sa September 23, ay lalabas na yung dalawa na yun. O baka isa lang muna. Andi sa pangatlong hearing, lalabas yung pangalawa. At dadami pa ang mga lalabas na witness. Kaya walang mangyayari sa mga na yan. Patuloy yan in favor of ICC, in favor of victims of itong tinatawag na extrajudicial killings. Okay, patuloy tayo sa ating video. The existence of deaths due to the drug war. Marami talaga ang mga supporters. Naintindihan naman po namin bakit po sila naniniwala kay Pangulong Duterte at nung panahon ng administrasyon niya, kung nakaramdam po sila ng ginhawa ng buhay, hindi naman po namin inaalis sa kanila yon na nagkaroon po sila, sabi nilang they felt safe, yan po yung mga sinasabi nila. Pero hindi naman po yun yung pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po dito ay yung mga namatay. So magkaibang issue po yun. So yun po yung gusto namin ipalabas. Tama. Naiintindihan namin na maganda buhay niyo noon, sige, pero ibang usapan po yung mga namatay, yung mga bata, yung mga civilian na namatay. So, kahit mukhang marami sila, meron naninindigan para sa hustisya dito. At all over the world, marami ng protestang dahan-dahan na nag-oorganisa para paglaban ng human rights at hustisya. Okay, so teka, yung sinabi mo na mas marami pala dyan ang DDS eh. Yung dumami na DDS dyan ay funded yan. May mga trabaho kasi yan dyan. Ngayon, kinontak ng nila BP Sara ang mga yan, at binigyan ng allowance, di ba? Ng pocket money in short term ng SOHOL para pupunta diyan at magpagod diyan sa pagrally, iniwan yung trabaho. Ganun yung ginawa. Hindi yan libre maliban doon sa talagang mga kamag-anak ni Digong ay pupunta talaga diyan. Pero kung hindi ka kilala, yung supporters lang, pupunta ka ba doon? Gagastos ka pa ng libo-libo. Di ba? Merong merong secret movement na nag-recruit sila diyan ng mababayaran ng mga Pilipino na mag-demonstrate in favor or pro Duterte, sabihin natin DDS. 'Di ba? Napakaraming pera ni Sara eh. Isipin mo yung ilang billion ba 'yon yung Office of Vice President budget, yung confidential fund na yan ang sani ng kanyang pagka-impeach ngayon. Dahil sa mga pangalan na hindi tao, di ba? Piatos, ilang piatos, Renan, Mary Grace, meron na ngayong lumalabas na kamuti, barbecue, yung mangga, di ba? Meron pang lumabas na mga dudong,
mga Dudong Bayot, Dudong Tumboy, Dudong Barok, Dudong ano. Ang dami-daming dudong, 5 kadudong yun eh. Yun ang may dagdag na mga pangalan sa impeachment ni Sara. Kaya walang kawala si Sara ngayong impeachment. Lalo na majority ng membro ng Congress at ng Senate ay pro-government. Minority lang ang ang kapanalig doon ni Sara. Kaya sa botohan palagi siyang talo. Kaya tingin ko sa kaso na yan ng confidential fund, impeachment, talo diyan si Sara. Yan ang aking bagong prediction ngayon. At ang unang prediction ko ay mahatulan ng guilty si Digong. Pangalawa, ma-impeach si Sara. At pangatlo, makasuhan niyang mga anak ni Digong ng iba pang kaso. So, tatlo yan ha. Tandaan niyo mga kababayan. Prediction ko yan. Sa tingin ko, 99.9% na mangyayari. Alright, patuloy tayo dito sa ating video, sa ating mga magiting na totoong makabayan na nagrarally outside the ICC compound. Ito yung grupo ng Gabriela. Alam naman natin na talagang mga human rights group ito, kahit dito sa Pilipinas, di ba? Okay, balik tayo. Menandro Abanes, who teaches sociology in the Netherlands and is a member of Filipinos Against Corruption and Tyranny, recalls his experience meeting the mom of a victim of extrajudicial killings. Si Aldrin Castillo, yeah. Ano po ito? Siya ay anak ni Ma'am Nene. At siya ay naging biktima. At nasa labas siya. At yun, binaril dahil suspected nga sa droga. Taga saan po si Aldrin? Taga Tondo. Ang kwento niya ay kwento sa akin ng kanyang nanay. Kasi yung nanay niya pumunta dito. At nakilala ko ang nanay at hinagpis ng isang nanay. Isa siya sa mga nag-file ng kaso dyan sa ICC. Noong 2017, pumunta sila dito. Grabe no. Pumunta talaga yung ina, siguro mayaman ito. O baka nangutang lang para makarating ng Netherlands. At sa ICC pala mismo nag-file, hindi pala lahat ng diyan ay galing kay Trillanes at kay Dilima. Mayroon pala talagang individual na pumupunta sa ICC para lamang mag-file ng kaso. Kasi nga ang ating Supreme Court noong kapanahonan ni Digong ay hawak ni Digong eh. Kung papanig yung Supreme Court sa mga na EJK, di masalvage sila, di ba? Isang utos lang ni Digong, tukhang kaagad. Kaya delikado, nanginginig noon ang mga judge. Walang kumikiling, walang pumapanig sa mga EJK. Kahit pagkuha nga ng death certificate, hindi sila makakuha. Grabe. Kaya gumastos talaga sila para makarating sa Netherlands. At meron sigurong mga nag-sponsor na mga philanthropist na mabait, na naawa. Kaya nagkaroon sila ng pamasahe, ang mahal-mahal ng pamasahe diyan. Nasa 80 mil yata, back and forth is almost 200,000. Grabe ang gastos. Kaya sabi ni Bato, bakit hindi kayo nag-file dito lang dito lang daw sa Pilipinas? Napaka talaga no. Ni Bato yung utak niya ay parang utak lang ng ng daga. Ang liit. Paano mag-file diyan sa na ibasura lang yung mga tag-file diyan ng kaso ng murder sa Supreme Court natin noon. Grabe noon ang kontrol ni Digong sa panahon ng terror. Kaya ICC ang napuntahan ng mga tao. Ang ICC ay kumikiling talaga ito sa mga ganitong klase lang na kaso, itong maraming pinatay. Hindi na sila kumikiling sa political na mga kaso. Itong mga pinatay lang na marami, war crimes, crimes for humanity, yung ganito. Kaya nga nagkaroon ng kaso si Netanyahu at Putin sa ICC. Hindi lang nga maaresto dahil napakaraming missiles eh. Sino mo na mga aresto diyan? Pagpunta pa lang ng ng convoy ng ICC, wala na. Tatamaan na yan ng missiles.
at mga jet fighters, di ba? Kaya hindi nila maristo yung dalawa. Pero kapag magiging sibilyan na yung dalawa, magiging sibilyan na tapos ng termino ni Putin, sabihin natin, at si Netanyahu, ay diyan na sila pwedeng hulihin ng ICC. Alright? So, tapusin na natin ang video. At para patunayan sa ICC na mayroong ang totoong mga biktima. Even if it saddens him that the former president needs to be taken to the International Criminal Court, Bernardo thinks this is the only way to obtain real justice. I think ito lang talaga yung venue na pwede nating asahan kung saan ang hustisya ay pwedeng makamtan Tama. sa ganitong mga kaso. Kasi kung sa Pilipinas, alam natin na may galamay pa rin, may kapangyarihan pa rin, may impluwensya pa rin ang mga Duterte. Nakakalungkot pero wala eh. Ang kagandahan sa international organizations, international institutions, ay talagang pinapahalagahan nila ang hustisya, objective trial, fair trial, at isang due process para sa makita talaga ang katotohanan. Bilang Pilipino, likas sa atin maawain, forgiving, pinalaki tayo sa katolikong pamamaraan, kung makapagpatawad, sabi nga, pag sinampal ka, bigay mo pa yung isa. Pero pagka sa akin, habang tinitingnan ko si Digong, habang mga sinasabi niya sa media na handa niyang harapin to, kasi ginawa niya ito, dapat daw gawin to, wala akong nakikitang remorse. Wala akong nakikitang yung bang pagsisisi. Yun. So I think, ito ang paraan na humarap siya sa isang trial para kahit papaano siguro mapang-isip niya kung anong mga ginawa niya at may konsekwensya sa anumang ginawa mo dito sa mundo. Tama. Tama yan na kaisipan ng ating kapatid na si Digong ay kung magsalita, di ba? Hindi yan humingi ng sorry. Walang lalabas na sorry sa bibig niya. Walang remorse. Walang pagsisisi. Walang remorse. Yeah, palagi, di ba? Napapansin naman natin na parang tama talaga yung ginawa niya. Yun ang pinanindigan niya. Ano bang klaseng utak yan? Di ba utak yan ng kriminal talaga? Yung psychotic? Yung psycho killer, di ba? Yan yung mga utak eh. Hindi marunong magsisi. Hindi na konsensya. Hanggang ICC, hanggang courtroom ay ganun pa rin ang panindigan niya. Ay dapat para matapos na yan, akuin niya. Kasi sabi niya naman na panagutan niya lahat para walang ibang makulong. Siya lang yung magpakulong. Yun ang sabi niya noon eh. Ngayon marami nang nadadamay. Kaya si Bato de la Rosa, lumulubo na yung ulo eh. Isasabog na yan. Parang balon na eh. Ang kitab-kitab na. Marami nang nadadamay ngayon dahil sa hindi tinupad ni Digong. Ang sabi niya na tutubusin niya lahat. Ang kasalanan ay akuin niya. Dahil sa kanya galing ang kautusan, di ba? Ang accountability ay siya daw ang bahala. Pero ngayon, wala na eh. Nagbago na naman eh. Kaya diyan natin malalaman na ang pag-iisip niya ay hindi siya tumupad sa kanyang sinasabi. Alright, so dito lang tayo magtapos mga kababayan. At maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel sa mga bago pa lamang. At sa aking avid followers, maraming salamat. God bless us all and God bless the Philippines.